God, be with me today. Help my heart be open to the ways Jesus is at work in my life. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 8. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauna sa iyo. Ihanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Hudiya at mga taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila ay bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamilyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai, balang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Bibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita at mapagnilayan po ito. Kamusta po mga kapatid? Today is the second Sunday of Advent, December 10, 2023. So, nalalapit na ang Kapaskuhan, ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. So, mga kapatid, kamusta pong linggo natin? Naway nakapagsimba tayo, nakipagbahagi tayo sa bangkiti ng ating Panginoong Hesukristo.
Ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga taga-subaybay, to all our viewers, sa lahat natin mga subscribers sa ating pinakamunting channel na ito. So marami pong salamat sa inyo sa inyong pakikibahagi sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. So, mga kapatid, sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, ito po'y sasabi, no, or pinapatungkol ito po sa kay Saint John, no, kay San Juan Bautista, na ipinadala dito sa lupa, nauuna sa ating Panginoon para po linisin itong mga makasalanang sanlibutan. So, sa ating buhay mga kapatid, may pinauna na sa atin. So, there are a lot of things, people na pinauna po sa atin para po tayo ay gabayan. But then, since this world is very fragile, hindi man may pagkaila, without knowing, sometimes, with consent, ay nakagawa tayo ng kasalanan. So, but then, this time of Advent, Advent season ngayon, it's time to prepare ourselves. Yung mga bako-bako nating daan sa ating buhay, kailangan na natin itong patagin. At ihanda natin ating sarili, buksan po natin ating puso. You have to construct a way ng daan para sa ating Panginoon, para po makapag lakad siya ng diretso sa ating mga puso. So, mga kapatid, sa mga panahon ng ating Panginoon, sa panahon ni Juan Bautista, ang mga taga-Israel, nabanggit dito, taga Jerusalem, ay talagang ibang parang nawawala na sila sa totoong pamumuhay na gusto ng ating Panginoon. So kaya pinadala si Juan Bautista para mangaral sa pagsisisi, dahil darating na ang anak ng Diyos. But then, anong nangyari? Ang ating Panginoon ay pinatay pa nila. But then, the death of our Lord Jesus Christ on the cross is napakahalaga, dahil po sa kanyang pagkamatay at sa kanyang muling pagkabuhay, tayo po ay naiahon niya sa kasalanan. So, sabi ko na, this Advent season, sana naway bigyan natin ng panahon ng ating mga sarili sa pagbabago. Kung noon ay hindi man tayo palagi ang nagsisimba dahil sa maraming kadahilanan, kailangan po natin magsimba na. Ibigay natin ang ating oras na nararapat na para sa ating Panginoon. Huwag po tayo mag-isip na sayang yung araw na sana nakapagtrabaho ako, but hindi natin alam na mas marami ang grasya na matatanggap natin pag binibigyan natin ng panahon ng ating Panginoon. So, mga kapatid, sana naway ugaliin natin na magsimba. Aside from praying, kailangan din natin makipag-reconcile sa ating Panginoon. Kaya nga, sa nabanggit ko na, yung mga bako-bako na parte ng buhay natin ay kailangan nating patagin. So, minsan hindi natin namalayan that wala na tayong panahon sa ating Panginoon.
umiiba na ang ating landas dahil sa ibang nawiwili na tayo dito sa mundong ibabaw na ito na sa tingin natin at sa pakiramdam natin ay masaya tayo. So, masaya tayo pag mayroon tayong ganito, no, materially, no. But then, hindi ganun ang buhay sa kabila. We must prepare ourselves, no, sa oras na tayo ay haharap sa ating Panginoon. So, sa atin, sa Pilipinas, malapit na ang simbang gabi, no? Sa may mga sinasabing wish, no? Na makumpleto ang simbang gabi. May mga prayers na hinihiling and some testimony that the prayers are answered. So, sana naway, ang simbang gabi ay gawin natin talagang seryoso, no, sa pagpapasalamat at pagpapuri sa ating Panginoon. So, mga kapatid, yun lang po at marami pong salamat sa inyong lahat muli, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa ating pinakamunting channel na ito. Sana naway ang Panginoon ay gagabayan po tayo sa araw-araw nating pamumuhay. Ilayo po tayo sa anumang kapamakan at sana ipadala niyo pong banal na espiritu para po tayo ay gabayan. Sa muli, marami pong salamat at huwag lang po natin kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. So, marami pong salamat at God bless us all. Dalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.